sambahin. Amen? Amen. Hallelujah. Tayo po lahat ay dumako sa panalangin. Hallelujah. O Panginoong Diyos na makapangyarihan Yes, sa Lord God. lahat, Lord. Sinasamba ka namin, Panginoon, O Yes, God. Father God. Niluluwalhati ka namin, O Yes, God, sa Lord. umagang ito, Panginoon. You deserve all the glory and the honor of your people, O God. Hallelujah. Lord, we are so blessed, Lord God, to feel your presence in this morning, Lord God. We are so blessed, O God, and thankful and grateful, O God, for you are Yes, our Lord. God, Lord Siya nga God. po, Diyos. Our great provider, Yes. our healer, our peace, oh God. Oh, hallelujah, Lord God. Father in heaven, truly, Father God, that you are the Father of the fatherless, Lord Yes, God. You are amazing God, Lord. Hallelujah, Jesus, oh God. You are the King of all kings and the Lord of lords, oh God. Hallelujah. Lord, we thank you, Lord God. Hallelujah, Lord, for the whole week, Lord God, that you're always with us, Holy Spirit, oh God. Thank you for providing our needs, oh God. Thank you, Lord, na kinakatagpo mo kami every single day, Lord God. Thank you for your presence that Yes. overflows in our lives, Lord God. Thank you, Holy Spirit, oh God, for guiding us, oh God. Yes, oh God. Teaching us, Lord God. Hallelujah, Lord God. Siya nga po. Lord, once again, Lord God, we are here, oh God, in your presence, Lord God. Lahat kami, Panginoon, oh God, ay sama-sama, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan, Lord God. We ask you, Holy God, to forgive Yes, Lord. all our sins, oh God. We are sinners, Lord God. Lord, nagkasala kami sa isip, gawa at sa salita, Panginoon, oh God. Lord, forgive us and cleanse our heart, oh God, so we can give you a true worship, oh God. A worship, oh God, in spirit and in truth, Lord God. Yes, Lord. And Lord, we ask you, Holy God, to help us, oh God, hallelujah, Lord, na makalakad sa iyong kalooban, Panginoon. That our lives, oh God, ay maging true worship, oh God. Hallelujah, Lord God. Father in heaven, oh God, as we worship, as we sing praises, oh God, we ask you, oh God, hallelujah, Lord God, na maranasan ng bawat isa ang kapuspusan ng kapangyarihan mo sa umagang ito, oh God. Lord, you said in your word, 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of us, Lord God. Sinabi mo, Panginoon, dalawa na nagkaisa sa panalangin ay tinutugon mo, Panginoon, O God. Sama-sama kami na nagkakaisa, Panginoon, na ninanasa na maitaas ang pangalan mo, Panginoon. Maluwalhati ka sa umagang ito, Lord God, na maging mabangos sa miyo sa harapan mo, Panginoon, ang mga pagpupuri at pagsamba at pagdakila, O God, ng iyong mga anak, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Lord, dalangin namin sa iyo, Panginoon, O God. Lord, stir our hearts, O God. And as we worship you, may we give our best, Lord God. Because you deserve the best worship, Lord God. Hallelujah, Lord God. And Lord, we thank you, Holy God, hallelujah, Lord, for your overflowing love, unfailing love, Lord God, that can't be shaken, Lord God. Hallelujah, Lord God. Thank you for your mercy and your forgiveness, oh God. Yes, Lord God. And thank you for all the blessings that you've given us, Lord God. Thank you for the life, the bread of life that you keep giving us, Lord God. Thank you for the chances that you keep giving us, Lord God. Hallelujah, Lord God. Salamat po, Panginoon, oh God. And Lord God, anumang gawa ng kaaway, Lord, there's a lot of destruction in this world, Lord God. Lord, we declare your word that you said in Matthew, Lord God, what we bind on earth, you will bound in heaven, Lord God, and what we lose in earth, you will lose in heaven, Lord God. Right now, Lord, sama-sama kami, Panginoon. Yunuyurakan, Panginoon, at inuutusan ang mga gawa ng kaaway, Panginoon, na pumunta sa pinakailaliman ng dagat at huwag na magbabalik pa sa pangalan at kapangyarihan ni Jesus in the mighty name of Jesus, Lord God. Hallelujah, Lord God. Lord, Panginoon, marami kaming kahinaan, Panginoon, O God. Kaya dalangin namin sa Lord, itago mo kami sa iyong krus, Panginoon. Ang makita ay ang kabutihan at ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon, O God. Hallelujah. Lord, let your love, O God, will shine upon our lives. Let your light, O God, hallelujah, ang patuloy na makita sa buhay namin, Panginoon, O God. Panginoon, salamat that we have you, Lord. Yes, Lord. That you're the only one we have, Lord God. Wala kami may pagmamalaki, Panginoon, kundi meron kaming Diyos, Panginoon. Ikaw lang ang meron kami, Panginoon, O God. Hallelujah. Lord, we thank you, O God, for you are our God. You are our Savior. You are our Redeemer, Lord God. You are our sovereign God, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. Let your ministering angels to be with us right now, Lord
Lord, still displayed with your precious blood of Jesus, Lord God. Hallelujah, Lord God. Cover this place with your blood of Jesus, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Lord God. And Lord, sama-sama naming tinataas yung aming mahal na pastor as he stand before you, Panginoon, O God. Lord, anoint his lips, anoint his life from the top of his head down to the sole of his feet, Lord God. Triple anointing in his life, Lord God. Give him the wisdom and the knowledge that he needs. Yes, Lord Anoint his lips as he deliver your words. And the words, Lord God, that in store, Lord God, para sa amin, Panginoon. Lord, planted it into our hearts, Lord God. And Lord, tulungan mo kami, O God, to be a doer of your words, O God. Help us, Lord God, to obey your words, O God. Hallelujah, Lord God. We thank you, Lord, O God. Thank you for your promise, Lord God. Nakasama kami, Panginoon, O God, sa parada ng mananagumpay, Panginoon, sapagkat ang aming Diyos ay Diyos ng tagumpay, Lord God. Salamat, Lord God. Salamat, O God. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, O God. Hallelujah, Lord God. Lord Move God. in our hearts, Lord Yes, God. please, Father God. Speak into our hearts. Amen, amen, Open amen. our ears. Yes, Open Lord our God. eyes to Yes, see your Lord. wonders and your Yes, glory, Lord. Lord God. Oh, halabashandara haya Hallelujah, sankarabahandari. hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Holy God. Thank you, Lord. We are ready, Lord God, for your presence, Lord. We are ready, oh God, for your power, Lord God. Yes, Father God. Hallelujah, Lord God. Anoint us. Salamat, Lord God. Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Oh Diyos, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon, oh God, that you are our Redeemer, Lord God. Hallelujah. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe. Sino po naniniwala na tayo ay, hallelujah, niligtas ng ating Diyos? Hallelujah. My shame is taken away, and my pain is healed in His name. I believe. I believe. I raise the banner. And I raise the banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Yes, Lord. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul, and His blood covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away, my pain My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise the banner. I'll raise the banner. Oh, that's my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burden. I'll rise with you. I'm Standing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. Come on, shout, Come on, church, shout it out. My Redeemer lives. shout your praise. Hallelujah. lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer
to the world to make you known. Jesus, King of every nation, this world's only hope. Send me out to the world to make you known. Send me out to the world. I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the ones in need. In the name of Jesus, I wanna give my life away for your kingdom's sake. Shine a light in the darkest place. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Carry to the broken-hearted, mercy you have shown. Send me out to the world to make you known. And to the ones in need of rescue, lead me, I will go. Send me out to the world to make you known. Send us out, Lord. Send me out to the world. I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the ones in need. In the name of Jesus, I wanna give my life away for your kingdom's sake. Shine a light in the darkest place. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Here am I will go. Send me out to make you know there is hope for every soul. Send me out, send me out. Here am I will go. Send me out to make you know There is hope for every soul. send me out. I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the ones in need. In the name of Jesus, I wanna give my life away. Oh, for your kingdom's sake. Shine a light in the darkest place. In the name of Jesus, I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the ones in need. In the name of Jesus, I wanna give my life away. Oh, for your kingdom's sake. Shine a light in the darkest place. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the Name of Jesus. in the name of Jesus. In the name of Hallelujah, Lord. Glory to your name, oh God. In the mighty name of Jesus. Glory, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Glory to your name, oh God. Hallelujah, Lord God. Jesus. Praise your name, Father God. Oh, blessed be your holy name, Lord. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, Lord. Send us out, oh God. Hallelujah, Lord God. Thank you, holy God. Thank you, Jesus. Oh, holy, holy in this place, oh God. Oh, we glorify your name, oh God, Lord. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, praise your name. Praise your name, oh God, Lord. Hallelujah, Lord God. Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon, O God. Sa umagang ito, Lord, patuloy namin sasambahin ang dakilang pangalan, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus.
to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me, Lord. Come live in me. And all my life
There is nothing, there is no one Who compares with you? I take pleasure in worshiping you, Lord. I will come and bow down, and I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence
and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing, there is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing, there is nothing, there is no one who compares with you. I
God. Panginoon, O God, napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, O God. Panginoon, O God, tunay, Lord, na may ginagawa ka sa buhay namin, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Lord, we just want to thank you for your unfailing love, your unmovable love, Lord God. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord, that, Lord God, na Lord, tumutugon ka sa iyong mga pangako sa amin, Panginoon, O God. Panginoon, salamat for comforting us, Lord God. You know our hearts, Lord God. You know, Father God, what's going on with our lives, Lord God. And Lord, you see everything, Lord God. And you care for us, Lord God. Hallelujah. Lord, hindi maiksi ang mga kamay mo upang hindi kami maabot, Panginoon, O God. Hallelujah. You are so amazing, Lord, that we can't contain, Lord God. Hallelujah. The joy, O God, that coming from you, Lord God, hindi namin maipaliwanag yung pag-ibig mo, yung calmness mo, yung hope na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Hallelujah. We are so blessed, Lord God. You always say we're so blessed to know you, Lord God. And we are truly, Father God, hallelujah, Lord God, thankful, oh God, that you love us unconditional, Lord God. May this love, Lord God, hallelujah, Lord God, grow in our lives, Lord God, that we may follow and obey you, Lord God. Hallelujah, Lord God. Panginoon, sa umagang ito, Lord God, as we receive your words, oh God, Lord, we pray, Lord God, Lord, sa labas pa lang ng pintuang ito, Panginoon, nakaabang na ang kaaway upang, Lord, agawin ang mga salita na Lord, maririnig namin. Pero, Lord, we pray, Lord, hallelujah, to cover, oh God, the words, oh God, that your promises, oh God, cover in our heart with your precious blood of Jesus, Lord God. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na maagaw ito sa amin, O God. Holy Spirit, Lord, continue to remind us, Lord God, to walk by faith, not by sight, Lord God. That whatever, Lord, whatever is happening, O God, in this world, Lord God, that you will never leave us nor forsake us. That you are our God, that no one will, Lord, snatch, O God, ang buhay namin sa mga kamay mo, Panginoon. Sinabi mo to sa iyong mga salita, Panginoon, O God. And we thank you, Lord God, that you are our God, our Redeemer, O God. Hallelujah, Lord God. Our Savior, Jesus Christ, O God. Thank you, Lord, O God. Thank you, Lord. And those people who's listening, Lord God, to your words, O God. Those people, Lord God, joining us to worship you, Lord God. You know their hearts, Lord God. You know their desire, Lord God. We pray, Lord God, hallelujah, Lord God, na ikaw din, Panginoon, ang kumilos, Panginoon, sa kanilang buhay, Lord God. Lord, you are amazing, God. You are wonderful, oh God. Hallelujah, Lord God. Your grace is sufficient for us, Lord God. And we thank you for everything, Lord God. Thank you for the trials, oh God, hallelujah, to make us strong, Lord God. Thank you, Lord, for the blessings, Lord God, that these blessings, Lord God, that we are also be a blessing to other people, Lord God, hallelujah. Thank you for the lives that you've given us, Lord God, hallelujah. Dalangin namin, oh God, that we give glory to your name, Lord God. We give honor to your name, oh God, and humble our lives, Lord God, in front of you, Lord God, Jesus. We thank you, Lord God. We thank you, Jesus. In Jesus' name, everybody say, Amen. Okay, good morning everybody. Good morning, Jesus Rock of Salvation Church family. Ako'y laging masaya that we are all gathered na tayo ay sumasamba magkasama bilang pamilya na sumasamba sa ating Panginoon. Amen? Okay, the title of our message for today is What is Mature Faith? Ano po yung mature faith? Ano po yun? Yun po ang ating kailangan. Amen? Tayo po'y manalangin muna. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat nga po, Lord, sa banal mong presensya na patuloy naming naranasan sa provision sa buhay, sa hininga na meron kami at aming mga mahal sa buhay. Thank you, Lord, for allowing us kahit kami ay ganito,
ginawa mo kaming marapat na sumamba at magpuri sa iyo. It's an honor and a privilege to worship a wonderful, amazing, truly living and loving God. Salamat po, Panginoon. At sa umagang ito, aking pong dalangin na maging malinaw at maliwanag kung may pahayag ang iyong mga salita sa aking mga kapatid. Habang ipinapahayag ko to sa tulong ng iyong banal na Espiritu na siyang tagapagsalita namin, sa gabay niya ay buksan mo din ang aming puso't isipan that we may understand your your words, itanim namin to sa aming puso. Hindi lang namin basta pakinggan, hindi lang basta namin ito tingnan, kundi ito, Lord God, ay i-apply namin sa aming buhay. Dahil sabi nga, Lord, the key to know the power of your word is through application. Kaya, Lord, hayaan yung ipa-apply namin ito sa aming buhay habang nakikinig kami at proteksyonan nyo ang aming tenga, aming puso sa anumang gawa ni Satan para ito ay hindi namin tanggapin. Itong aking salamat na langin. Ako, Lord, ay hinahambal sa sarili. Nagamitin mo lamang ako para sa iyong kapurihan. Sa biyaya mo, ako'y tumatayo sa kanilang harapan. This I pray in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, dapat ko pa bang sabihin? Dapat pa bang i-memorize yan? Na as a Christian, dapat we should live by faith? Dapat pa bang i-memorize yan? Kailangan ko pa bang sabihin na bilang mga Kristiyano, you cannot live a Christian life apart from faith? Hindi tayo po pwedeng mamuhay bilang mga Kristiyano, per se tinatawag natin tayo tumanggap sa Panginoon at nanampalataya sa kanyang pagkamatay. Hindi natin pwedeng sabihin na ganyan na malayo naman tayo sa ating pananampalataya. And we should live by faith, not by sight. No? By heart, not by our lips, na sinasabi natin may faith tayo, may pananampalataya tayo. Kundi sinasabi ito ng ating puso. Di ba, natatandaan nyo nung pinagaling ng Panginoon yung blind man? Di ba? Jesus, Jesus, sabi ng mga disciples, Sir, nandito sa kabila, Jesus, Jesus, kasi nga bulag, di ba? Sabi ng Panginoon, because of your faith, according to your faith, you will be healed. Bakit napaka-importante sa ating mga Kristiyano na nabubuhay tayo, kadikit ng ating buhay, Kristiyano, kaya ang ating mga pananampalataya. At anong sabi sa Hebrews 11:6? Ano pong sabi sa 11:6? Ang sabi po, you cannot please God without faith. And if you have faith, you have to believe that God exists. Na buhay ang Diyos. Amen? So church, listen. As a Christian, we don't just have to possess faith. We should be possessed by our faith. Intindihan nyo? Kasi mga kapatid, pag ikaw may hawak, parang hawak mo yung bola, nasa yung pa rin ang desisyon. I-shoot mo o hindi. Mga kapatid, kasi nasabi ko lang ngayon, parang terminology lang. You just don't have to possess faith, but you have to be possessed by faith. Ibig sabihin, dapat talagang lahat ng tibok ng puso mo, pananampalataya ang sinisigaw. Yun po ang ating ibig sabihin. Papaano? If your faith fails. Papaano? Kung nananalangin ka for a good weather, when you're praying for a good weather, biglang pray ka ng pray. Gusto mong magpatan. Biglang umulan, bumuhos ang ulan, meron kayong church activity, meron kayong family activity, pray kayo ng pray, biglang bumuhos ng malakas ang ulan. Anong gagawin mo? Di ba mga kapatid? If you are praying for a loved one na gumaling, nakikita mo, imbis na lumakas, pahina ng pahina, pababa ng pababa ang oxygen level. Anong gagawin mo? Your faith, your prayer cannot remove it. They cannot heal him. If you're asking for a person to love you, instead of loving you, at the end of the day, sinaktan ka pala. Nagpipray ka, nananampalataya ka, but things seems to get worse, mga kapatid. Walang nangyayari, nothing is working. But you prayed wholeheartedly, pero may faith ka, naniniwala ka sa Diyos, you try to believe, you try to trust, you have that faith, but it fails. And you're ready to throw the towel.
Ha? Parang nothing is working. Prayer is not working. Devotion ako na devotion, parang God is not answering. Have you been through those days? Siguro naman lahat tayo. Lahat naman tayo. Kaya nga mga kapatid, this message, you may or you may not, or you may soon encounter these kinds of days, mga kapatid. No, mga kapatid? Yung parang, imbis na pabuti ng pabuti ang sitwasyon, nangyayari papangit naman ang sitwasyon. Imbis na masolve ang problema, ang nangyayari parang palala ng palala ang problema. Hindi na babawasan, nadadagdagan pa ang problema. Nagpipray ka, may faith ka, pero nothing is working, sabi ko nga. The answer doesn't come the way you want it. Trials, suffering, pains, hardship, tears, fears comes, dumadating ang lahat ng iyan. Pero faith cannot remove those things. Yung faith mo, hindi niya naaalis ang lahat ng bagay na yon. Kaya nga mga kapatid, if you know Hebrews chapter 11, it is written dahil sa mga Christians that the writer is encouraging amidst trials and persecutions that they are in the edge of giving up. Kaya po sinulat yung chapter 11, if you read that one, sinulat po yan ng writer para doon sa mga nahihirapan, dumadaan ng mga sitwasyon na hindi nila gusto, amidst they are savoring the Lord. Kahit nagsiserve sila, they remain faithful, pero they wanted to lift their arms up and they want to throw in the towel and say, I give up. May faith. No? They were serving the Lord. But these things coming to their lives. No, mga kapatid, pero before we read the main passage, tignan muna natin to. How does the Lord wants us to handle those kinds of situation? Hebrews 10:36. Be patient. Endurance is what you need now so that you will continue to do God's will. Then you will receive all that He has promised. Mga kapatid, do those Christians, do those believers in their times escape? Give up? No. They endured. Nag-endure sila. To do God's will, to obey God's will, to face any circumstances in situations in our life, we need to endure. Sabi, to doing God's will. And then, while you are enjoying church, hindi nawawala yung promise. Hindi nag-expire ang promise ni Lord. Dadating at dadating. Di ba? Ikaw lang, kumbaga parang meron kang stub. Kaya mo hindi man natanggap yung benefits kasi ikaw na ang nagtapon. Ikaw na ang bumitaw. Pero yun, hindi mag-expire, hindi mawawala hanggat hawak mo. Ba't nawawala? Because you're the one who let it go. Ikaw ang bumitaw doon, mga kapatid. Amen? Kaya nga mga kapatid, sa ating babasahin, church, sa Hebrews chapter 11, may makikita ka diyang mga victorious lives. Makikita mo yan. Victorious lives. No? Tignan nyo. Basahin nyo to. Hebrews chapter 11, 32 to 35. How much more do I need to say? It will take too long to recount the stories of faith of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and all the prophets. By faith, these people overthrew kingdoms. Tingnan nyo ha. Sinasabi na dahil sa kanilang pananampalataya, these people overthrew kingdoms, ruled with justice, and received what God had promised them. Promise, deliverance, keep them safe, pinrovide ang kanilang pangangailangan, hindi nila sila nasaktan, yung po yung sinasabi niyan, promise them. They shut the mouth of lions. Siguro naman, alam nyo na yan. Quenched the flames of fire and escaped death by the edge of the sword. Their weaknesses was turned to strength. They become strong in the battle, but whole armies and put the whole armies to flight. Tumakbo, nag-retreat. Women received their loved ones back from dead.
Yan, di ba? Stop muna tayo doon, tignan nyo. Hanggang doon sa woman received their loved ones back from the dead. Mga kapatid, pag nabasa nyo yan, anong gusto nyo sabihin? Ha? Na bumubuhay ng patay. Di ba, Pastor, ganyan ang gusto kong buhay. Yeah. Sign me up, Lord. Pastor, ganyan ang gusto kong faith, ganyan ang gusto kong buhay. Yung nakakatalo ng malakas na armies, yung lumalakas ako. Yung pag na may namatay akong pamilya, nabubuhay, pag pinag-pray ko ng healing, gumagaling, hindi na mamatay. Di ba yan yun? Tingnan nyo sinasabi, by faith, these people overthrew kingdoms. Natalo nila kahit anong kahangian. Yung lions, napapatahimik nila. Di ba? Nakakataka sila sa kamatayan. Di ba? If you will read that, anong gusto mo? Di ba yung gusto mo? Pastor, yan ang gusto ko. Lord, ganyan ang gusto kong buhay. Yung pag nananalangin ako ng mamamatay, nabubuhay. Lord, gusto kong buhay yung nasa delikado ko pero safe pa rin ako. Di ba? May faith sila. Pero sinasabi dyan, yung kasunod ng 35, but others were tortured. Refusing to turn from God in order to set free, they placed their hope in a better life after resurrection, mga kapatid. Hindi ba, mga kapatid? Tapos, continue po ba? 11:35 to 38. Women received their loved ones back again from death, but others were tortured, refusing to turn from God in order to be set free. They placed their hope in a better life after the resurrection. 36. Some were jeered at, and their backs were cut open with heaps. Others were chained in prison. Some died by stoning. Some were sawed in half. Di ba? Si Isaiah. Nilagari. Si Isaiah nga ba yun? Oo. Tapos, and they were killed with swords. Some went about wearing skins and sheep and goats. Alam niyo ba, mga kapatid, bakit yung mga dating mga believers pinagsusuot ng mga skins ng animals? Kasi mga kapatid, pinagsusuot sila tapos ginagawa silang hunting games. Patatakbuhin sila sa gubat tapos papahabol sila sa mga alagang aso nila. Di ba? Hindi lang po sila pinapakain sa leon. May mga Kristiyano na pag low tide itatali sa pangpang. Tapos pag nag high tide na, unti-unti mo makikita, lumulubog sila hanggang sila ay unti-unting malunod. Di ba? Ganyan yan. Sinasabi, yung may faith, nakakatakas, nakakapag-overthrow. Pero some ng may faith, sinasabi, ito ang nangyayari sa kanila. Skins and goats, destitute and oppressed and mistreated. They were too good for this world. Di ba? Ang ganda nung pasasabi. Napakaganda nila, parang likha na para to be in this world. Parang sinasabi, you are so beautiful to live in this kind of world na may mga hatred, may mga sakit. Di ba? Parang hindi sila nababagay. And wandering over the desert's mountain and hiding in the caves and holes in the ground. Mga kapatid, pag binasa mo ito, parang there is something wrong, ano? Parang matapatanong ka, may problema ba sa kanilang faith? Hindi ba sila nagpe-pray? Itong mga tinotorture, itong mga ini-stone to death, itong mga kinukulong, anong nangyayari sa faith nila? Wala ba silang faith? Hindi ba sila prayerful? Bakit opposite yung nangyayari sa first batch of believers? Kila David, kila Daniel, kila Samson, ba't opposite? Pero mga kapatid, tignan nyo to ha. Sinasabi sa Hebrews 11:39, all these people earned a good reputation because of their faith. Yet none of them receive all God has promised. Pag sinabing safety, healing, hindi daw nila na-receive yun. At sa version ng New King James Version, sinasabi, lahat ng na-torture, na stone to death. And continuation ng 39, and all this, having obtained a good testimony through their faith, they did not receive the promise. Ito pa, ito mga kapatid, CEV version, all of them pleased God because of their faith, but still they died without being given what had they promised. Church, they all have faith. Lahat sila. Lahat sila may faith, mga kapatid, di ba? Sinasabi diyan, how can you please God? Of course, with faith. How can you escape? You can escape with faith. Tama? Pero, pwedeng hindi ka mag-escape with faith.
pwedeng makalaya ka ng may pananampalataya, pwedeng hindi ka din makalaya dahil may pananampalataya ka. Pwedeng may gumaling dahil may pananampalataya ka, pero pwedeng meron ding hindi gumaling dahil may pananampalataya siya. Amen? Mga kapatid, naintindihan niyo ba ako? They suffered and died because of faith. They endured with faith. And I hope you get what I'm saying, church. Mamaya, later on, I hope and pray that you would understand. No? Meron bang kulang sa kanila? Wala. They all serve the Lord. May mga prophets, may mga disciples na mga namatay. Kilala niyo ba si John the Baptist? Oo, di ba? Tignan nyo, anong sinabi ni Lord Jesus Christ sa kanya? Sa Matthew chapter 11 verse 6, kung di ako nagkakamali. Basta within 1 to 4, sinasabi doon, no greater man. Di ba sinasabi niya, no greater man than John. Walang ibang hihigit na tao pa akong kilala sa mundo kundi si John. Kailan sinabi ni Jesus Christ yun? Nung nakakulong na siya. Sino si John? Siya ay yung pinaka-boldly, matapang, nagsishare. Diba? Siya ngayon nagsishare eh. Sabi niya, hinahanda niya nga ang dangaanan ni Jesus. Tapos humble hindi ako. Wala akong karapatan para kahit magbitbit ng kanyang sandalyas. Kaya nga mapapaisip ka, nung chapter 11 ng Matthew, sa verse 3, tinanong pa nga ni Jesus Christ yung mga apostol mga kasama ni John the Baptist. Ano sabi niya? Siya na ba yung hinihintay nating Jesus? O meron pang iba? Parang naglalaro sa isip ko tuloy. Ba't kaya nagtanong ng ganun si John? Pwede niya kayang sabihin na siya na ba yung, parang sa atin, siya ba yung pinapanalangin natin ng Diyos? Siya ba yung kinikilala nating makapangyarihan Diyos? Bakit ganun? Tapat naman ako at may faith ako. Bakit ganitong kinakaharap ng buhay ko? Imbis na maging maalwan, lalong humirap. Diba? Kung titingnan mo, nasa kulungan siya nun ha. Kung mag-iisip ka, siya na ba hinihintay natin na Diyos? Nag-serve ako sa kanya ng tapat. Shinare ko ang kanyang mga salita. Dinideclare ko ang kanyang butihan. Pero nasan ako? Nandun ba ako sa hotel, nagpapahinga? Nandun ba ako sa isang restaurant, kumakain ng masarap? Hindi Di ba? Nasa kulungan siya. Read Matthew chapter 11, mga kapatid, 1 to 6, makikita nyo. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa 11:6 ng Matthew, sabi niya, lahat ng nagsasuffer because of me, you are blessed. Basahin niyo yan, mga kapatid. Pero mga kapatid, ngayon titignan natin, mga kapatid, what is a mature faith? So kaya nga sabi ko, I hope hindi lang po natin basta mapakinggan at hindi lang po natin to basta marinig o isulat, kundi ito ay i-apply natin sa buhay natin. Dito sa binasa natin are names. Kung titignan nyo, names lang yan. Pero there are a lot of stories and an encouragement about those names. To deal with those things na hindi mo talaga kayang harapin, mga kapatid. And if you think your faith is failing, feeling mo lang yan, mga kapatid. Feeling mo lang yan. No? Feeling mo lang yan. Pero ang totoo, God never fails. What you need is a mature faith. What is a mature faith, mga kapatid? What is a mature faith? Number 1, mature faith believes in the supernatural power of God. Believes in the supernatural power of God. Mga kapatid, hindi, sasabi niyo, mga kapatid, if God doesn't do it, ibig sabihin He cannot. Pag hindi ginawa ng Diyos, hindi ibig sabihin hindi niya kayang gawin. Kaya niyang gawin yan, mga kapatid. Kaya niyang gawin. Tingnan niyo to ulit, basahin natin. Hebrews chapter 11, 32 to 35. How much more do I need to say? It will take too long to recount the stories of faith of Gideon, Barak, Samson, Jephthah,
David, Samuel, and all the prophets. By faith, these people, tingnan nyo by faith sinasabi na itong mga taong to overthrow kingdoms, ruled and with justice, and receive what God has promised them. They shut down the mouth of lions, quenched the flames of fire, and escaped the death by the edge of the sword. Their weaknesses were turned to strength. They become strong in the battle and put the armies to flight. Women receive their loved ones back again from dead. Anong ibig sabihin ko, mga kapatid? Mga kapatid, kailangan maniwala tayo sa supernatural deliverance ni God. Kasi ang mahirap, pag sinabi mo may faith, amen, may faith ako. Pero pag tinanong ka, tanungin ko din sa inyo, mga kapatid, no? Pag sinabi ng Panginoon kayang bumuhay ng patay, 100% ka naniniwala? Parang ewan ko lang. Wala ka pang nakikita eh. Di ba? Natural yan sa tao. Natural yan sa tao. Kaya nga tayo nagkaka-doubt kasi hindi buo ang paniniwala mo sa Diyos. Kaya ka may pangamba, kaya ka may alinlangan. Kung wala kang alinlangan, maniniwala ako. Mga kapatid, madami kasi sa ating naniniwala sa Diyos. Pero kung minsan hindi tayo naniniwala sa kaya niyang gawin. Minsan superstitious tayo eh. Sa faith, superstitious tayo. Supernatural, meron, pero iba. Baka may naniniwala pa sa atin sa mga hula. Di ba? Pero kung sinasabi natin supernatural, mga kapatid, paano supernatural? Natandaan niyo si Daniel, di ba? Binato. Supernatural yun, Di ba yung binato siya? Anong inaasahan ng King Nebuchadnezzar? Patay na siya. Hindi ba? Patay na siya. Pero nung pinakinggan, naghihilik yata siya nun, Parang ginawa niyang tulugan yung, yung lion. Di ba? Buhay. Hindi ba, mga kapatid? Tapos itong story na to, Daniel 3:24-27. But suddenly, Nebuchadnezzar jumped up in amazement and exclaimed to his advisor, "Didn't we tie up 3 men? Throw them in the furnace?" "Yes, your majesty. We certainly did," they replied. "Look," Nebuchadnezzar shouted, "I saw 4 men, unbound, walking around the fire unharmed. And the 4th looks like a god." Sa King James, looks like the Son of God. And Nebuchadnezzar came as close as he could to the door of the flaming furnace and shouted, "Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out! Come out here." So Shadrach, Meshach, and Abednego stepped out on the fire. Then the high officials and governors and advisors crowded around them and saw that the fire had not touched them. Not a hair of their heads were singed, and their clothings were not scorched. They didn't even smell of a smoke. Yan yung supernatural power ni God. Yung wala ka, kaya kanyang i-provide. Naniniwala ka ba doon? Out of nothing, pwedeng gamitin ng Diyos? Di ba? Kung may trabaho ka, pwede. Siguro, kikitain ko naman yan. Mag-overtime lang ako. Mga kapatid, na sinasabi natin supernatural. Pag sinabi ng doktor, now you have only 1 year to live, 1 month to live, anong maramdaman mo? Pag sinabi ng asawa mo, wala na tayong pera, ito na lang ang pera natin. Pag sinabi sa ng boss mo, hanggang 1 buwan na lang ang trabaho mo, anong maramdaman mo? Sabi nga, pag in-inform ka ng doktor, in-inform ka ng asawa mo, in-inform ka ng boss mo, magpasalamat ka. Bakit? Kasi in-inform ka. Pero kung talagang meron kang mature faith, titingnan mo sa sarili mo, hindi sila ang may huling say. Di ba? Hindi ang sinabi nila, ang sinabi ng doktor, ang huling salitang tatanggapin mo. Ang may huling say sa buhay mo ay ang Diyos. Kahit sinabi nila yan, pasalamat, Lord, Pastor, Doc, salamat, in-inform mo ako. Pero God is the one who's holding my life. Sige, sabi mo, ingatan ko sarili ko. Ano naman Sige, ingatan ko sarili ko. Ingatan ko. Di ba? Susundin ko. Pero yung sinasabi mo, hindi. Hanggat
Pag sinabi ng Lord, stop na, enough na, eto hanggang dito ka lang, yun lang ang aking huling say. Di ba tayo, pag nawalan ka trabaho, paano ako kakain? Hindi naman trabaho magpapakain sa'yo eh. Di ba? Ang Lord. Di ba? Pasalamat ka lang, boss, salamat, in-inform mo ako ha. May mga ways, out of nothing, katulad nga nung sinasabi ni Kuya Alex, nung simula nung nandito siya, nagbukas ng mga opportunity sa kanya. Biglang may tumawag sa kanya, mag-i-interview, biglang may nagkaroon siya ng opportunity sa county na parang ang tawag doon, yung pinag-aaral ka, yung pinagtitraining ka, no? Tapos and the county will give you work, maghahanap sa'yo ng trabaho. O, di ba? Pero natutuwa ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, nung nagpatotoo siya dito, siya, magpatotoo ka, hindi ka pa natatanggap. Hindi. Sabi niya, ang nakikita na doon, ang Diyos ay gumagawa sa buhay niya. Di ba? Na may gumagawa. Kaya nga, mga kapatid, ang supernatural, kahit na sinabi ng wala ka ng pag-asa, hanggang dyan ka na lang, ito na lang, ito na lang. Mga kapatid, parang sinasabi mo sa sarili mo, hindi ikaw ang may control ng lahat. Ang last say, ang Diyos. Di ba? Ang Diyos ang magbubukas ng trabaho sa'yo, ng pag-asa sa'yo, ng kinabukasan mo, ng healing sa'yo. Siya. Yun ang sinasabi natin, if you believe in the mature faith, believes in the supernatural. Kasi sa totoo lang mga kapatid, kahit naman sino, mahirap paniwalaan ang supernatural power ni God. Hindi ba? Kung may naniniwala sa ating masusunog tayo sa impyerno, may nakita ka ngayon, naniniwala kung may nakita ka ngayong umapoy dahil sa kasalanan, magkakasala ka pa? Hindi na, di ba? Kasi mayroong patunay na eh. O, di ba? Kung mayroong ka na saksiyan, minsan nga may patotoo na eh. Na-amaze ka sa nasao, pero pag sa sarili mo parang may pagdadalawang isip ka pa rin. Hindi ko sinusukat yan, mga kapatid. Hindi ko sinusukat. Kaya nga sinasabi ko, yung para bang all out na, Lord, kung talagang wala, ikaw na lang, Lord, aasahan ko. Because alam ko, Lord, you can do the supernatural. Ang tanong lang doon, paniniwalaan mo siya o hindi? Amen? Si David, supernatural, hindi. Tinalo niya si Goliath? Alam niyo ba, sabi, masyado pang makinis si David. Hindi pa nga yata nag-aahit. Fresh na fresh ang kutis. Mala baby. Pero tinalo niya si Goliath. Anong isip ni Goliath? Masyado na akong matipunot, malaki para talunin kita. Anong inisip ni David? Masyado ko namang malaki para hindi ako sumablay. Di ba? Pero hindi yun. Kidding aside. Pero ang totoo, ang hawak niya lang, ang Lord. Anong pinanghawakan niya doon? Hindi siya ipapahiya ng Panginoon. Di ba? Hindi kanya pababayaang maging ganyan. Supernatural faith. Yung bigla na lang may kakatok sa'yo, magbibigay ng blessing sa'yo, that's supernatural. Di ba? Yung mga konsiderasyon na ibibigay sa'yo ng iyong mga empleyado, ng mga iyong boss, yung promotion na hindi ka naman karapat-dapat. Hindi ba mga kapatid, yung kotse mong hindi naubusan ng gasolina, full pa rin. Sabi ko nga, patingnan mo din para mabakasira. Pero hindi imposibleng mangyari ang mga bagay na yan, mga kapatid. Kung ang Diyos nga, hindi ba nagdamot na magbuhay ng patay eh. Kaya yun ang hilingin natin mga kapatid. If your faith is failing, lagi mong tatandaan, I want a matured faith. Ano yun? Yung paniniwalaan ko, hindi lang yung nababasa ko, kundi talagang paniniwalaan kong magagawa ng Diyos sa buhay ko. Ang out of nothing, I can have something. Amen mga kapatid, naintindihan nyo ba? Di ba, natatandaan nyo din. Nadami akong kwento, yung mga 10 tong kwento ko na to bago tapos sa second point, 10 din. Natatandaan nyo si Peter. Si Peter, yung natutulog, nakaposa sa 2 bantay. Biglang ginising siya ng anghel. Peter, gumising ka. Sinabi ba ng anghel, tatakas ka ngayong gabi? Sinabi na ba ng anghel, nilagari ko na yung bintana? Sinabi ba niyang ganon? Hindi, asan sila dumaan? Sa front door, sa front gate. O, di ba? Hindi ba supernatural yun? May kaso ka, maabswelto ka, wala ka na, biglang magkakalaman ng bank account mo. Di ba? Pwede mo sabihin, hindi ko nagagalaw, pastor, yung bank account ko eh.
Bakit? Lagi napupunan. Hindi, lagi kasi may nagbe-bless sa akin. Di ba? Those are some ways, mga kapatid, na po pwedeng hindi ka gumagastos, pero may mga taong nagbe-bless sa'yo yung ayaw kong pagastusin kasi naiintindihan ka. Hindi ba? Saan siya dumaan? Sa front gate. Di ba? Naging madali pa nga sa kanya na siya ay makatakas kaysa makapasok sa prayer meeting ng mga kasama niya. Natatandaan mo ba yon? Alam niyo ba yung kumakatok siya nun, di ba? Sinong lumapit sa kanya? Si Rhoda. Di ba? Kumakatok siya. Tapos nung narinig yung boses na parang si Peter, hindi siya pinagbuksan. Di ba? Nung kinuwentong si Peter yan, ano ba sabi ng mga kasama niya? Andun na si Peter, sabi, baka anghel yung ng Diyos. Di ba? Minsan ganyan tayo. Madali siyang nakalabas sa front door pero mahirap makapasok sa prayer meeting. Kasi hindi naniniwala ang mga tao. Kaya mga kapatid, if you want, mga kapatid, if talagang sometimes faith cannot remove pain, fears, sufferings. Hindi mo naman po pwedeng sabihin sa AT&T, oh, punta ka ng AT&T tas upo ka sa harapan. Babayad ako. Yabang mo pa. Ano? Faith. Hindi mo pwedeng sabihin, di ba? Pwedeng i-extend ka. Pwede sa pananampalataya mo i-consider ka. Pero sabi ko mga kapatid, may mga bagay na hindi talagang kayang alisin ng faith. Pero there are things na unimaginable. Hindi mo mahagap ng iyong kaisipan. Sabi nga sa Tagalog, hindi mo maarok ng kayong kaisipan na ang tanging makagagawa lang ng bagay na nangyari sa iyo ay ang Diyos. Dahil may pananampalataya ka. Pero, mga kapatid, sabi ko nga, meron ding mga nato-torture, naghihirap, nalalagari, namamatay, binabato. Di ba? Si Stephen, ba kilala niyo si Stephen? Oh, di ba? Si Peter, kilala niyo? Di ba? Sabi si Peter, nakapag-win ng souls ng ilan? 3,000. Si Stephen, si Peter daw, 3,000 souls. Si Stephen, tumanggap ng 3,000 stones. Kasi namatay siya eh. Hindi ba sa kanya ang Holy Spirit? Sinasabi sa story ni Stephen, he is filled with the Holy Spirit. Talagang ramdam ng mga nakikinig sa kanya na ang wisdom at knowledge and authority nagbumula sa Diyos. Pero, binato siya, namatay siya. Hindi ba siya mahal ng Diyos? Mahal siya ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko, if you're a mature Christian, you should believe in the supernatural power of God. But, number 2, you also should believe mature Christians bows down to the sovereign purpose of God. May kalooban ang Diyos sa iyo na kahit anong pagpray mo, hindi eh. Hindi mangyayari, mga kapatid. Di ba? Tignan nyo. Ulit to. Basahin natin. Huwag kayong magsasawa. Women received their loved ones back again from death. But others were tortured, refusing to turn from God in order to be set free. Di ba? Nangyayari ito ngayon dito sa mga Middle East na itakwil mo si Kristo. Di ba? Palalayain kita. Pero kung hindi, pugot ang ulo. Di ba? Baka mamaya pag tinanong tayo, sabi sa joke, naniwala ka ba kay Kristo? Dati. Di ba yung joke? Hindi kayo natawa, no? Okay. They put their hopes in a better life after resurrection. Some were jeered, sa ibang version, mocked, and their backs were cut open with whips. Others were chained in prison. Some died by stoning. Some were sewed, no? Tignan nyo na lang mga kapatid, gusto ko lang ipaliwanag dyan. Kahit may faith ka, nangyayari yan. Yung ina-expect mo, yung pinapanalangin mo, hindi ibinibigay ng Panginoon. Kaya nga sinasabi natin, kung mature Christian, mature faith mo, dapat naunawaan mo din yon. Hindi ka lang sa kayang gawin ng Diyos maniniwala, kundi magbabow down ka din sa sovereign purpose ng God. Anong ibig sabihin nun? Don't play God with your life. Let God play God in your life. Hayaan mong siyang maging Diyos ng Diyos mo. Yung Diyos ng buhay mo. Amen? Tingnan nyo din ito mga kapatid. Diba? John 11:5. Tingnan nyo ha. Anong sabi ni Jesus Christ dyan? So although Jesus loved Martha
Mary and Lazarus. Walang kaabog-abog ha. Sinabi niya, mahal ni Jesus Christ sino? Si Martha, si Mary, at si Lazarus. Pero, kung babasahin niyo itong 11:14, anong sabi niya? So he told them plainly, Lazarus is dead. May kasunod pa yan. Alam niyo ba yung kasunod niyan? And I'm glad. Basahin niyo sa version niyo yan. And I'm glad. And I'm glad. Sabing ganon. Di ba? Kung isipin mo, ha? Mahal niya ang isang tao. Pero nung namatay, he was glad. Bakit daw? Yun nga sinasabi natin mga kapatid. Alam niyo ba mga kapatid, kung ang theology at ang pagkakaunawa niyo sa Panginoon ay laging tungkol sa circumstances lang at sitwasyon ng buhay niyo, iisipin mo hindi ka mahal ng Diyos. Tama? Kung titingnan mo ang buhay mo ngayon at papagbabasihan mo lang yung mga sitwasyon, mga bagay na nangyayari sa iyo, at hindi mo talaga inuunawa kung sino siya at ang kanyang mga salita, pwede mong sabihin, hindi ka mahal ng Diyos. Sabi niya, Martha, Lazarus and Maria, Jesus loved. But Lazarus died, and I'm glad. Bakit kaya? Anong sabi sa verse 4? But when Jesus heard it, he said, Lazarus' sickness will not end in death. No, it happened for the glory of God, so that the Son of God will receive glory from him. So, ibig sabihin mga kapatid, everything that is happening in our life, in the sovereign purpose of God, is for His glory. Hindi ka nabubuhay to receive your own glory. Lahat ng nangyayari sa iyo ay patungkol sa Diyos. Patungkol sa Diyos. Sa kabutihan ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, kahit gaano ka pagaling sa church, gaano ka pakalalim na Kristiyano, hindi yan patungkol sa iyo. Ito'y patungkol sa Diyos, sa kanyang kabutihan. Amen? Naintindihan nyo? Sinong kilala nyo sa Bible na pinakamagandang example of bowing to the sovereign purpose of God? Yeah, totoo yun. Job, even though he is not healed, his faith remained. Pero ito mga kapatid, Daniel 3:16-18. Sabi niya, tingnan nyo ha, di ba ang story niya, pinapabow daw ni King Nebuchadnezzar sa bronze statue, itong tatlong ito, si Tito Vic and Joey. No, si Shadrach, Meshach at Abednego, anong sabi nila? Sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, replied, O Nebuchadnezzar, we don't need to defend ourselves before you. Sabi niya, sige, hindi na namin i-argue, hindi na kami lalaban, wala kaming pagpalag na gagawin, wala kaming pag-rebelding gagawin. Sabi niya, if we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. Sabi nila, naniniwala kami, di ba? Naniniwala ako buong buo, kaya akong iligtas ng Diyos. Kung ililigtas ako ng Diyos, dugsungan natin, sabi natin, kung ililigtas ako ng Diyos, sasambahin ko siya. Pananampalatayaan ko siya, maglilingkod pa rin ako sa Kanya. Pero anong sinabi niyan? If we are thrown in the blazing furnace and God who we serve is able to save us, clearly in their minds, kaya silang iligtas ng Diyos. He will rescue us from your power, your majesty. But even if He doesn't, we want to make it clear to you, your majesty, that we will never serve your God or worship a gold statue you have set up. Alam niyo yun? Di ba? Parang sinasabi nila, parang plainly, kung ito ang kalooban ng Diyos na kami iligtas, naniniwala ako, kaya niyang gawin. Pero, kung ang kalooban ng Diyos at kami ay hindi iligtas niya doon, anong sabi? Hindi pa rin. Sinasabi nila, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos mo. Doon pa rin kami sasamba sa aming Diyos. Mga kapatid, ganun tayo dapat mga kapatid. Hindi lang yung mga victories, hindi lang yung mga conquering, hindi yung mga blessings lang, hindi lang yung mga healing, mag-remain yung faith mo. But even though things is worst in your life, as long clear sa iyo mga kapatid, na ito ay kalooban ng Diyos, ito ay sovereign purpose ng Diyos mga kapatid, continue enduring with faith, loving God and serving Him. Amen? Yung mga kapatid,
Kayang ibigay talaga ng Panginoon ng victory eh. Kaya niyang ibigay ang lahat, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, God can do everything. Do you believe that? God can do everything. The only thing that God cannot do, ano? The only thing that God cannot do is fail. Is fail. Lahat sa buhay mo, kayang gawin ng Panginoon. Lahat ng gusto mong mangyari. Di ba kahit nga yung mali mo eh. Yung maling decision mo, Romans 8:28. Lahat yung mga maling hakbang mo, mga maling buhay mo, kaya niyang i-turn with a purpose. Kaya niyang baliktarin yun para malapit ka ulit sa Kanya, mabalik ka sa Kanya. Mga kapatid, hindi ba? God can do everything in your life. With your faith, He can show you things that is supernatural, brothers and sisters. But the only thing that God cannot do in your life is fail. Hindi siya mag-fail sa buhay mo, mga. Ikaw, kayo nga eh. How many times have you failed in life? Pero sino pa rin yung kumukuha sa'yo? Diba? Sinabi ba ng Lord, bahala ka dyan. Kung ang tao ganun eh, bahala ka dyan. Pinili mo yan eh. Di ba? Gumapang kang papalapit sa akin. Pero hindi ang Lord. Pag nakitanda pa ka, He will reach out to you, church. Di ba? Sa tao, para mapatunayan mong karapat-dapat ka, tingnan ko muna yung bihis mo. Tingnan ko muna yung aral mo. Tingnan ko muna yung kakayanan mo. Lahat. Di ba? Pero ang Lord, ang hinihingi lang sa'yo, mga kapatid, ang gusto nilang makita sa'yo, yung puso mo. Di ba may joke nga yung tungkol sa kandidatong president sa atin? Alam niyo ba yun? Di ba? Sabi, bakit ganun? Pag nag-a-apply ka ng security guard, kailangan high school o college graduate ka. Pag presidente, kahit di ka daw nakapag-abot ng college, di ba? Ang daming requirements ng tao. Ganun din, yung sasabi ko lang mga kapatid. Ang tao, dami mong kailangan patunayan. Di ba? Pero ang Diyos, isa lang gusto niyang patunayan. Hindi mo kailangan patunayan kaya mo, ang degree mo, ang tinapos mo, ang laman ng bank account mo, ang ano man. Kailangan mo lang patunayan yung puso mo. Kahit nga wala kang kakayanan eh. Nakita lang ng puso mo, ng Panginoon ng puso mo at dedication sa Kanya, ang devotion mo sa Kanya. Kaya Kanyang i-equip. Kaya Kanyang hubugin. Amen? Do you understand, church? Not only, hindi lang natin kasi pinag-uusapan dito yung kayang gawing supernatural ng Lord. Gusto ko ding tingnan nyo na sa buhay natin mga kapatid, hindi ikaw ang kailangan masunod. Ang Diyos pa rin sa Kanyang sovereign purpose ang dapat masunod. May mga bagay na pinapanalangin kang hindi binibigay sa iyo. Ang tagal-tagal na panahon hinihingi mo na sa Diyos, hindi binibigay sa iyo. Church, look for the purpose. God did not promise you suffering eh. Walang pinangako ang Diyos sa iyo na paghihirap. Diba? Wala siyang sinasabi sa iyong paghihirap. Ang sinasabi niya sa iyo, may pangako siya sa buhay mo. Yun ang tuklasin mo. Yun ang hanapin mo. Amen, church? Do you understand? And lastly, church, mature faith is based on the promise of God. Tignan niyo to. Madali na lang to. 39. All those people earned good reputation because of their faith. Yet, none of them received all God that had promised. Ibig sabihin, yung pinapanalangin nila na maligtas sila, maging maayos, hindi nila natanggap yon. Yung deliverance, hindi nila natanggap. Hindi nila natanggap mula sa Panginoon. Pero ang sinasabi dyan, for God had something better for us. Yung parang hindi mo natanggap yung pinapanalangin mo, yung sinasabi mo hinihingi mong tao, hinihingi mong trabaho, hindi hinihingi mong pagkakataon, hindi man binibigay sa iyo ng Panginoon yan. Pero sinasabi, God has a better, something better in mind for us. Meron siyang higit na gusto para sa iyo. Meron siyang higit na purpose para sa iyo. Diba? Tapos sinasabi dyan, so that they would not reach perfection without us. So, ibig sabihin mga kapatid, lahat ng mga Old Testament persons, New Testament persons, hanggang sa atin mga kapatid, lahat tayo nakabase sa pangako ng Diyos.
Di ba? Kung titingnan nyo, wala pa nga nakarating. Di ba? Sa Old Testament, wala pa naman Kailan mangyayari yung pangako ng Panginoon sa kanilang great promise sa kanila? Nung dumating lang si Jesus Christ. Sila, dahil sa pagkamatay ni Jesus Christ, they will receive the promise of eternal life. At tayo din, in the present day, we will receive the promise of God. Kaya sinasabi mga kapatid, ang isang mature Christian ay naniniwala dapat sa supernatural power ni God. Naniniwala sa sovereign purpose ng Diyos. Hindi mo matanggap ang pinapanalangin mo, naniniwala ka. Ito ang kalooban ng Diyos. God has something better in mind for me. Tapos number 3, ang iyong buhay bilang mature faith Christian dapat nakabase sa mga pangako ng Diyos. Hindi sa information ng doktor, ng bank account, ng tao, ng boss mo. Hindi lahat yon dapat nakabase sa Panginoon. Yung kapatid nga ni Arthur, kausap ko nung isang gabi. Si Adjeng. Yun kung isipin mo, lingkod ng Diyos yun. Talagang nag-serve yun, makita mo talaga. Sa lahat ng yun ang din ang nakikita kong parang ako yun Kung kengkoy ako, kengkoy din yun. Pero pag nakita mo, sa kanya ko narinig yung mga bagay na gusto niyong mag-improve, yung ministry, may mga yung katulad na sinasabi ni Kinanding, na pag nasa harapan tayo, ingatan natin ang sarili, mag-prepare tayo ng ating sarili, hindi lang yung mga pagkanta, kundi i-prepare natin ang ating puso. Yung ko nakikita. Yung anak niya din lang sa ospital, parang sinasabi yata, ewan ko kung hindi naman daw 100% Kawasaki disease. Pero maliit na porsyentong pwedeng maging ganon, pero iba yung naging tingin. Natutuwa lang ako sa batang yon kasi talagang nasubaybayan ko din yon nung ako yung youth pastor niya. Sabi niya, Kuya Jong, ang hirap, sabi niya. Ang hirap ng sitwasyon namin, yung babago pa yung trabaho ng asawa niya, siya wala naman. Sabi niya, pero mabuti ang Diyos, sabi niya. Dapat ganun tayo mga kapatid, yung lahat ng nangyayari sa ating buhay, kasi madami kasi talaga, kaya lang nagpapasalamat sa buhay dahil may natatanggap na blessing. Tama? Pero kung titignan mo, kung natatanggap ng blessing, nagpapasalamat ka, dapat nadadagdagan yung faith mo. Ganun din yung pag sinubok ka, magpasalamat ka pa rin. Kahit anong sitwasyon mas, lalo mong dagdagan ng faith mo. Lagong patunayan sa Diyos na, Lord, labanan na lang tayo, parang ganun. Hindi ako bibitaw sa'yo, huwag mo akong bitawan, Lord. Patutunayan ko sa'yo, magiging loyal ako sa'yo, Lord. Tapos, alam mo, hindi naman masamang humingi ng yabang. Lord, yabangan mo naman. Yung mga biyong salita lang. Lord, yabangan mo naman ako. Pakita mo naman sa kanila, Lord, na kaya mo tustusan. Di ba yung parang sabi mo, Lord, humihingi ako ng ganito, humingi ako ng ganyan. Alam mo naman ang pangangailangan ko. Pero Lord, parang at the end, sasabihin mo pa rin, pero Lord, kung hindi mo man ibigay, hindi magbabago yung init ng puso ko para sa iyo. Di ba? Kasi mga kapatid, ganun dapat sa mature Christian, hindi lang yung magaganda tinitingnan natin sa Panginoon. Maganda, makakapag-improve ng yung lifestyle, blessing. Pero, yung mga pagsubok, yun ang magpapa-improve talaga of your personal quality. Kung sino ka. Kasi never kang matitest. Never mo masasabihin successful Christian ka kung hindi ka dumadaan sa problema at nananatili kang matatag at sinasabi mo sa Panginoon, Panginoon, salamat kahit ganitong sitwasyon, Lord. Ako ay buhay at malakas. Never, mga kapatid. Doon mo malalaman kung ikaw ay talagang mature Christian na. Pagdating sa sitwasyong yun ay makakasigaw ka pa rin ng pagsamba sa Kanya. Mga kapatid, tanggapin natin yan mga kapatid na siguro, Lord, mature. Iwanan natin yung tanong sa bawat isa sa atin, lahat sa atin.
Mature Christian po ba ako, Lord? Ako po ba talaga yung naniniwala sa supernatural power mo o sigurista ako? Pakita mo muna. Pakita mo na, Lord, parang mangyari sa akin. Kasi pinakita mo sa kanya. Hindi naman ako naman. Baka mamaya. Di ba? Hindi ko sinusukat ang inyong pananampalataya, mga kapatid. Pero kung gusto niyo sukatin ang kapangyarihan ng Diyos, maniwala tayo sa supernatural power niya at sa sovereign purpose niya sa buhay mo. At hawakan mo ngayon hanggang dumating ang huli ng buhay mo, yung kanyang pangako para sa iyo, mga kapatid. Amen? Amen. Let us bow down and pray. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulungan niyo kami, Panginoon, na aming mga pananampalataya mag-mature. Na hindi lang po kami basta sumuko, mag-give up, kundi tingnan namin ang magagawa mong supernatural deliverance, God, sa aming mga buhay. Pwede kang mula sa wala magkaroon kami, mula sa mga tao magkaroon kami, Lord God. At gayon din naman, Lord God, kung anong kalooban mo, itanggapin namin ng makakalungkot, masluluha, iiyak, titigil, uupo, manghihina, pero magpapatuloy, Panginoon. Lagi namin kikilalaning wala kang ipahihintulot sa aming buhay na hindi mo muna natitingnan. Na hindi mo muna, Lord, na lahat, Lord, ng nakaplano na. Lahat ng bagay sa aming buhay, nakaplano na ito, Panginoong Diyos. Kaya, Lord, tulungan niyo kami mag-submit dito, Lord, hindi lang sa mga blessings, hindi lang sa victory, hindi lang sa victory, hindi lang sa favor, hindi lang sa magandang nangyayari, kundi, Lord God, maging sa iyong kalooban. Kung ito'y makakapagturo at makakapag-mature sa amin, makakapag-learn ng lesson sa amin, Lord God, makakapag-improve ng quality of faith namin, ng aming Christian life, Lord God. Mangyayari, Lord, ang iyong kalooban sa amin, Panginoon. At patuloy naming hawakan, Panginoon, sa aming mga buhay. Maging base kami sa hindi sa mga nakikita, hindi sa sinasabi ng tao, kundi, Lord, magbase kami ang aming pananampalataya sa iyong mga pangako, O Diyos. Salamat po, Lord God. Dalangin ko ito ay ma-apply namin sa aming buhay. Ito ay maging mabunga sa aming mga puso. This we pray in Jesus' name. Ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless you, mga kapatid.